famous celebrity na nakilala bilang Sir Chief na may 12 branches na ng authentic Singaporean Chinese restaurant. I-try na natin! Grabe tong tiger prawn hakaw nila. Kaya pala, one of the best hakaw in the metro. Super excited na akong matry ang mga ito, kaya naman ano pang inaantay natin guys? Huwag na natin patagalin, i-try na natin! So guys, nandito tayo ngayon sa may SM Center Point Santa Mesa dahil may titikman na naman tayong restaurant na madadagdag sa ating series ng mga famous celebrity-owned restaurant. So tara, huwag na natin patagalin pa kasi never pa ako nakakain dito kaya sabay-sabay natin tignan at tikman. So guys, nandito tayo ngayon sa restaurant ni Richard Yap or famously known as Sir Chief. Siya yung kung tawagin daw na late bloomer sa pagiging artista. Kasi nga naman, aksidente lang yung pagiging artista niya nung edad niyang 44 years old na. So imagine niyo, may chance pa rin pala maging artista kahit medyo may edad ka na, di ba? So nandito, excited na ako, ang dami nating in-order. So nandito tayo sa kanyang restaurant na isang authentic Singaporean Chinese. Isa-isain na natin to dahil napakarami nating in-order para sa 2 taong kakain lang. Kami lang ni Carter. So yun, let's go! So, itong unang in-order natin, may Yang Chow, 408 pesos. Grabe yung serving nila, no? So, meron din tayo in-order na Lucky Birthday Noodles na 388 pesos. Then, ito namang Beef Broccoli, 588 pesos. Then, ito naman yung Cereal Prawn na 598 pesos. Then, ito naman yung Seafood Green Soup nila kung tawagin, 388 pesos. Then, ito naman yung seafood laksa nila na 358 pesos. Then, ito naman yung salted egg squid nila na 598 pesos. Then, ito naman yung famous Singaporean Hainanese chicken nila na 1,088 pesos. One whole yung in-order namin. So, may choices kayo kung 1/4, half, or 1 whole. So, meron din silang mga dim sum. In-order namin lahat. Meron silang 6 kinds. So, yan. O, diba? Ang dami nating in-order. Exciting, grabe. Kulay pa lang. At serving pa lang, diba? For the price. So, ngayon, magkakaalaman sa lasa naman. Huwag na natin patagalin pa. Tara, start na tayo. Siyempre, magsa-start tayo dito sa soup. Ayan. Para hindi na tayo doon, humigop mismo sa bowl. Yan. Okay. Grabe, mainit-init pa. O, tikman na natin, ah. Oh. Bukod sa may lasa siyang seafood, alam mo yung lasang gulay? Basta may lasang gulay siya eh. Basta lasang green na, alam mong pinaghalo-halong gulay. Yung ka spinach siya. Probably spinach Sa na. pagkakalam ko. Sarap. Tapos may mga konting noodles na nakahalo. May tofu. Ayan. May mushroom, may konting noodles, may egg, yan, may tofu din. So, syempre, ang may-ari nito si Sir Chief or Richard Yap, laking Cebu rin pala siya. Tsaka, bago pala siya naging artista, businessman na talaga siya. Meron na rin siyang family. Kung tawagin siya late bloomer artista.
Kasi 44 na siya nung na-discover siya, diba? So ngayon, move on na tayo para marami tayong matry agad. So move on naman tayo ngayon sa noodles. Ito yung kanilang Lucky Birthday Noodles. Grabe yung color, guys, no? Talagang matatakam ka. Kakain tayo kahit hindi tayo nagka-carbs kasi paminsan-minsan lang din naman. Yan, ipon nila, oh. Very good idea. Oh, pumusok pa, grabe. Woo! Sige, try na natin, no? Uy, grabe, bango. So guys, etong mga food nila, since Singaporean style siya, at hindi lang basta Singaporean style, talagang authentic siya. Kasi kami ni Carter nakapag Singapore na. Very diverse din talaga yung mga food sa Singapore. So, syempre, meron Singaporean Malay, may Singaporean Indian, diba? Tapos ito, Chinese. Maraming iba't ibang klaseng food. Kumbaga, kaya marami rin nagta-travel sa Singapore. Masarap din mag-travel doon dahil kasi yung variety ng food doon, maraming masasarap talaga. So, hindi ito yung kagaya ng Chinese na yung mga Taiwanese, no? Similar daw, sabi ni Carter. So, makikita nyo, merong shrimp. Yan, grabe yung bounce ng shrimp. Merong shiitake, mushroom, cabbage, carrots, ito, egg. Yeah, oh, dami naman. Tsaka yung pinaka-gamit nilang noodles, manipis. Meron din palang pork. Oh, may kasama rin pork. Ayan, may mga pork strip din. Grabe yung serving nila, ha. Pagdating din sa sahog, di rin nila tinipid. Even yung lasa. Dito rin ako excited, guys. Salted egg squid. Anything with salted egg, I think masarap. Tapos texture pa. Tingnan natin, samahan natin nung nalaglag yung fried lips niya. Yun. Let's go. Grabe yung salted egg. Ito, nakakasaya dito. Sumaya ako. Tsaka may hint ng anghang. Ayan, makikita mo may mga sili. Sakto yung anghang niya, guys. Ang sarap nito. Wow, sarap nito, ah. Yung lasa mo sa kanya, real salted egg yung ginamit. Tipong mapapaisang kagat pa ako. Kahit na, actually, yung anghang niya masarap. Kaya magsasama tayo ng sili. Kasabay nito. Sarap nito. Kahit walang sauce. Kanina maghahanap pa sana ako ng suka eh. Pero kahit walang sauce, grabe. Sarap. Pati nabibigay niyang texture. Wow. So, base kay Carter, sabi niya, yung mga ganitong klaseng dish na, yung basta may mga ginagamit na siya sa food, yung mga salted egg, nag-originate daw sa Singapore. Like yung salted egg chips, like yung mga ganito, salted egg squid, nag-originate daw sa Singapore. Doon nagsimula. Siguro, mas alam niya kasi Chinese, pero hindi sa Singapore. Sarap nito. So, next natin is beef broccoli na tayo. So, as you can see, yung beef broccoli, kahit anong Chinese, siguro, merong beef broccoli. So, yan, meron din mushroom at maraming garlic. Try natin yung beef nila with mushroom na. Chase na lang natin yung broccoli. Let's go! Napakalambot! Hinahanap ko yung texture ng meat eh. Kasi parang yung texture niya, parang yung mushroom lang din. Ang lambot Yung lasa nito, hindi maalat. So kahit kahit hindi tayo mag-rice, kahit hindi tayo mag-yang chow, okay itong papakin. Hindi ka maghahanap ng rice. Para na-balance out yung saltiness. So again, going back to Richard Yap or Sir Chief. Ngayon, if I'm not mistaken, 58 years old na siya. May 12 branches na siya ng Wang Fu. Iba't ibang lugar, iba't ibang malls, kalat na. Pero ako first time ko lang nakakain dito sa Wang Fu. Ito yung tipo ng lasa na pag nag-crave ka, kasi syempre tagal na natin hindi naka-travel sa Singapore no? Pag nag-crave ka ng something na Singaporean Chinese food, you know where to go. So, ayan, medyo nagbawas na tayo kasi yung mga natikman natin, nilabas na natin. So, dim sum muna tayo para maiba naman. Gawa muna tayo ng sauce. Ayan, tayo ng kalamansi.
Ay, tumalsik. Yun. Of course, soy sauce. Isa-isahin natin yung mga dim sum, okay? So, meron tayo ditong Japanese siomai, and then chicken feet, pork siomai, shark fin dumpling, bean curd roll, tiger prawn hakaw. So, si hakaw lang yung 228. Meron kang 4 pieces. Nabawasan na. Tapos, the rest, 188. Masarap to sa, siomai. Lagay tayo on top. Mapasobra eh, no? Okay, oh. Tsaka natin isawsaw itong Japanese siomai dito. Yan. Hindi ko nakakagatin to. Isang subo na to, ah. Let's go. Legit na Japanese siomai. So guys, napag-alaman ko, sabi ni Google, si Richard Yap pala, di ba 44 na siya nag-artista, nag-start pala siya at na-discover pala siya as commercial model sa isang fast food na Chinese restaurant. Hindi ko na i-name. Basta nakilala siya dun sa fast food na Chinese restaurant sa commercial na yon. At chef siya dun. Gusto pa rin na nadidiscover sa mga commercial. So, yun yung nangyari sa kanya. Tapos, first, naging project niya, if I'm not mistaken, yung My Binondo Girl. Siya si Papa Chen dun. 2011 yun. Tapos, yung talagang siya yung lead, siya yung naging bida nung 2012 hanggang 2014, yun na yung kay Sir Chief. Yun yung Be Careful With My Heart na ang leading lady niya si Jody Santa Maria. Grabe, no? Wala palang imposible. So, kahit may edad ka, walang pwedeng mag-stop sa'yo kung yun yung talagang nakadestin sa'yo na maging artista ka. Hindi nagmamatter kung may business ka or wala, whatsoever. Imagine mo siya, kahit may business na, may family na, na-discover pa. Kasi bihira din yung Chinese, I guess, sa mga artista, no? Iba kasi yung charisma din niya. Iba yung dating kasi niya. Alam mo yung parang anlinis ng dating. Tapos, mukhang mabango, mukhang mayaman. Siya yung parang, basta prim and proper na yung mga datingan eh, boy next door, yung mga basta mayayaman yung role nila lagi, di ba? Pero hindi naman sila yung aape, di ba? So, try naman natin dito is yung kanilang shark fin dumpling. Ito, pwede natin kagatin para makita natin yung loob. Okay? Let's go. I'm not sure kung yung dark is mushroom siya. And tas may carrots. Kita nyo. Ah! Hindi ka makaka-feel ng pagtitipid. At legit. Tsaka, syempre, authentic. Diba? Pag sinabi mong authentic, hindi naman sila magsisinungaling. Kunin natin yung chili oil. Ngayon, so, hakaw naman tayo. Tiger prawn to. Kaya medyo pricey siya kasi tiger prawn yung gamit. So na muna natin. Kagatin na lang natin, no, para mapakita natin yung loob. Let's go. Oy. Konti lang yung naka-wrap sa kanya. Mas malaki yung shrimp sa loob. Konti lang. Kasi minsan pagka binalatan mo yung hakaw, parang puro wrapper na. Diba? Ang liit lang ng shrimp. Ito, nipis lang, oh. Nipis lang. Manipis lang yung wrapper niya. Mas makapal yung pinaka-shrimp. Lagyan natin ng chili oil. Ay! Dami, guys, ha? Sausaw natin. Kahit yung ilalim na lang. Sarap to. Oh my gosh. Kaya pala, grabe tong tiger prawn hakaw nila. Kaya pala, one of the best hakaw in the metro. Sabi sa spot.ph, nasa top 10 siya. Kahit itong Hainanese chicken nila. Sarap! Tapos sobrang dami ng anghang. Grabe. So far, wala tayong tapon na order. Ngayon,
Pwede na tayo mag-move on dito sa iba pa natin natitira. 4 na lang yung natitira natin. Exciting pa. Okay, so dito na tayo sa kanilang seafood laksa. Siyempre, pag sinabi mong laksa, understood, maanghang yan. Handa na natin ang ating lalamunan. So, yan, makikita nyo, anong tawag dito? Fish cake, tapos ito tofu to diba? Tofu skin, then may egg, shrimp. Yan, and then noodles. So, ngayon, fish cake, try natin muna. Sausaw natin, yan. Let's go. So, kung mapapansin nyo, isang crunchy pa, isang lumubog sa sauce na. So, tingnan natin yung texture niya, ha? Yung ilalim niya na nag-soak sa soup ng laksa. Nag-drip sa lalamunan ko yung anghang. Gumuhit. Pero ang sarap. Grabe, walang tapon dito, ha? Very happy ako sa mga na-order natin. Legit. Ito yung gusto mong ibalik yung mga pamilya mo. Kahit walang handaan Pag may kasama ka lang family or grupo, nag-crave ka sa isang Singaporean Chinese food, talagang pwedeng puntahan. Hindi kailangan may special occasion. Kahit gusto mo lang kumain ng masarap, pwede mong puntahan. Para ka talagang nag-time travel sa Singapore. Yung tipong kahit i-recommend mo, hindi ka mapapayaya. Gumagapang lang yung anghang. Pero ang sarap ng anghang niya. Grabe sa dila. Pero yan yung hinahanap-hanap natin sa laksa. Kahit ako personally, yan ang gusto ko sa laksa. So ito na lang yung natitira guys. Halos lahat natikman na natin. Medyo bilisan na natin kasi kanina pa naglalaway si Carter. Gutom na para matikman din niya. So ngayon ito ay cereal prawn. Yan, nag-curl na siya Tsaka gusto ko dito, nakabalat na siya. Puntot na lang yung natira. Let's go. One of their bestseller din. Ito, I'm sure, can't go wrong. Pag in-order mo to, pwede sa kids, magugustuhan. Mapamatanda kasi very friendly yung lasa niya. May manamis-namis na konti. Tapos, syempre, texture, yung mga crumbs ng cereal, di ba? Even the lasa. Wala ka masabing hindi maganda. Good pa rin. So, ngayon, syempre, different shrimp naman yung titikman natin. Ito naman yung sambal, kung tawagin. Ito yung chase natin sa yang chow kasi may sauce siya. Okay, so, syempre, tikman na muna natin, no? Ito, kailangan may rice. Babawasan na natin yung yang chow. Grabe yung sahog ng yang chow nila, Overloaded. So, itong sambal nila na shrimp, syempre, maraming spices. May konting kick ng anghang. Pero, good pa rin siya orderin. Masarap pa rin. Lalo na dito, bagay siya sa yang chow. Lahat sasarap dito sa yang chow nila diba? So, last na natin. Hainanese chicken. One whole talaga yung in-order natin. Kasi, type din ng kids to. Kaya, pag tinake out namin, marami makaka-enjoy. Last but not the least, nandito na tayo sa Hainanese. Pinakamalaking in-order natin. One whole talaga. Sulit Isang buo. Ang laki. Hindi ka na mabibitin sa Hainanese na lasa kung mahilig ka sa Hainanese, diba? Lalo na yung kids ko, grabe kumakain ito. Ang cute no? Bago natin tapusin yung kay Sir Chief or Richard Yap, isa pang napag-alaman natin guys, sa background niya sa pag-aaral, nag-culinary rin pala siya. Basic culinary lang. Hanggang sa na-realize niya, hindi pala sa kanya yung cooking. Kasi masyadong maraming preparation. Tinry lang niya, pero hindi daw para sa kanya. At least nalaman niya. Taong 2005 daw niya ginawa yun. And then, nag-start siya pre-med. Tapos, medyo marami siyang switch Nag-pre-med, tapos nag-business management, tapos bumalik ulit sa medicine. Basta yun yung sabi ni Google. Tikman na natin to. Kuha tayo dito. Wow. So ngayon, malalaman natin bakit one of the best Hainanese daw to. Sabi sa mga reviews dito sa Wang Fu. So meron siyang 3 sausawan dito. Dito tayo sa kanyang
original sauce na, ayan, ginger sauce with scallions. Mamaya na tayo magmaanghang. Pahinga muna tayo sa anghang. Let's go, guys! Kaya naman pala. Hindi naman ako expert. Hindi ko masasabing basta yung sa pagiging authentic niya. Pero grabe, yung lambot, yung lasa-wise, pati yung timpla ng ginger sauce niya. Legit. Kaya one of the best. Tsaka halos lahat ng order natin, friendly. Kaya mostly makikita mo dito kung hindi family, mag-boyfriend, girlfriend. Talagang iba't ibang age group. May bata, may matanda. Kasi friendly yung mga pagkain. Kayang kainin. Pasado sa panlasang Pinoy. Huwag na natin patagalin pa. Mag-enjoy na tayo dito. Ang dami nating uubusin. Kasama si Carter. Kawawa naman. Kawawa naman yung mahal ko. Tara pakainin na natin. So yun, enjoy na namin to. See you mamaya sa verdict na kasama si Carter. Dami order Yan, para makita natin. Ito yung ating bill. Dami, no? Not bad na. Sarap Pinakamahal lang naman dyan yung Hainanese Daming takeout. Ayan, thank you, love. Miri. Okay, so love. Ayan, tapos na tayo kumain. Oo. Anong masasabi mo? Okay siya sa akin. Siguro yung dim sum, so-so lang for me. Okay. Pero ang masarap talaga sa kanila is Hainanese chicken. Oo. Gusto ko rin yung cereal prawn. Yes. Tsaka yung laksa. Yan, top 3 ko. Nag-request pa ng isang soup. Humingi pa ako ng soup bago kami umalis. Pero tinanong naman kung pwede. Kasi gusto ko yun yung last na lasa na nasa bibig ko. Sarap Legit talaga yung lasa niyan. Oo. Lasa-wise, price-wise. Well, all in all, okay siya. Happy ako sa lasa. Nag-enjoy ka ba? Yes, lasang Singapore. Medyo authentic naman, no? Comparable sa Singapore talaga. Presyo, not so bad. Hindi siya mura. Hindi rin naman siya super mahal. Hindi, para sa dami na in-order natin. Maraming in-order, 6,000. Tapos, dami rin Ang dami pang take-out, Na may take-outs namin, ang dami. Sulit na kasi may pangbukas pa sa isang araw. Oo. Makakain ng ilang days. For sure, definitely babalikan ko to. Babalik ako. Yes. Pag Ako rin. nag-crave ako sa Singaporean Chinese food. At inabutan na tayo ng sarado ng mall. Nagsarado na yung mall. Tayo na lang yung tao. So, ayun. So, sa mga hindi pa nakaka-subscribe, subscribe na kayo. And comment din kung may suggestion pa kayo na gusto nyong makita sa episode namin. Yep. Tsaka, meron din kaming second channel, Lane Bernardo Unfiltered. Subscribe na rin kayo at may upload na kami doon dalawa. Nag-iipon pa kami. Soon, mag-upload na rin kami doon. So, yun lang. Sana nag-enjoy kayo. Till our next video, guys. Bye! So, nandito tayo sa kanyang restaurant na isang authentic Singaporean. Hindi, okay.